Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Sa ating pong sagradong pagdiriwang ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Czestochowa ng Poland. Ang kanyang larawan ay nasa harapan natin. Siya po ang itim na Madonna. Itim na mahal na Birheng Maria. At siya po ang nanay ng itim na Nazareno. Mag-ina po sila. At may marka siya, ang mahal na Birhen, sugat sa kanyang magandang mukha, sinugatan. Pag nilaya natin ang paghihirap ni Maria, kaugnay ng mga sakit ng ating Poong Senyor ngayong Biyernes. Biyernes na napakahalaga para sa ating komunidad. Nagdadasal tayo para sa isa't isa upang paboran ang bawat isa sa atin na inilalahad ang kanilang personal na intensyon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong, ng pawawalang kabuluhan, ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa kanya'y
iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangaral namin, si Kristo'y ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala naman ng kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na akong mahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matalino nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog.
Ngunit nung hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap ng aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang mga 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumagon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad, sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paboran ang bawat petisyon, lumalapit ang bawat isa sa atin na may pinagdaraanan sa buhay. Pagdasal natin ating katabi, pagdasal natin ang mga kasama natin. Kahit sa labas ng simbahan, lahat ng mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, sa lakas ng kolektibong pananampalataya, inilalahad natin, pakinggan niyo po kami, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Palakasin po tayo ng salita ng Diyos. Gabay natin sa pagsunod ng kanyang kalooban. Ang salita ng Diyos ukol sa karunungan at kahangalan din. Sa unang pagbasa, gayon din sa Ebanghelyo. Ano ba ang tunay na katalinuhan? Ano ba ang tunay na karunungan? Hindi po ito batay sa definisyon ng mundo. May grado ka sa universidad, napakataas ng inyong mga natapos, mataas ang iyong IQ, ganyan po ba ang katalinuhan? At ang kahangalan, mabagal ang iyong komprehensyon, hindi ka gaano makaintindi sa leksyon, hindi po iyan. Ang karunungan ay paghanap sa pananaw ng Diyos. Isipin natin, hanapin natin ang kaisipan ng Diyos. Paano siya mag-isip? Paano niya nakikita ang mundo? Ang paningin niya. Pagdasal natin ang mata natin, ayon, ang nakikita natin ayon sa mata ng pananampalataya. Nakikita natin ang mundo, ang mga bagay-bagay sa mata ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa si San Pablo, unang Korinto, nangangaral si San Pablo, ang tinuturo namin sa inyo ay si Jesus, si Kristo nakapako sa krus. Para sa mga Hudyo, ito'y katisuran. Sa mga Hudyo, natitisod sila sa gabal. Ang krus, yan ang instrumento ng kamatayan, eksekusyon, na nahahadlagan sila, natitisod, natutumba, nabubuhal sila. Hindi nila maintindihan. Yan ang instrumento ng kamatayan, ng eksekusyon.
Para sa atin po, instrumento ng kaligtasan. At para sa mga Grego, ito'y kahangalan. Ha? Yan! Ano ba yan? Ano ba kayo? Katawa-tawa ang inyong paniniwala. Yan ang pananaw ng sekular. Yan ang pananaw ng daigdig na ito na pinapahalagan yung tagumpay, popularidad, pera, mga material na bagay. Katsisuran, pagkatisod sa mga Hudyo, at kahangalan sa mga Grego. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ito ang kaluwalhatian, ito ang kapangyarihan, ito ang lakas ng Panginoon. Ang kanyang krus. Ang krus ang sasagip sa atin. Kaya nga, ito mga nagmamarunong sa mundo, napakatalino nila, sobrang dunong nila. Sabi ni San Pablo, ang kahangalan ng Diyos ay higit pa kaysa sa katalinuhan ng tao. At ang kahinaan ng Diyos, mas higit pa sa kalakasan ng tao. Kaya baligtad po ang kaayusan. Iba ang kaayusan ng langit dito sa lupa. Kaya po, unang aral, tingnan natin ang mga nangyayari mula sa mata ng Diyos. Hilingin natin ang biyayang iyon. Panginoon, tulungan niyo pong makita ang lahat. Bigyan niyo po ako ng mata ng pananampalataya upang makita ko ang nakikita ninyo. Sa ating ebanghelyo ganun din, ayon kay San Mateo, may kasalan, may 10 dalaga, 5 ay hangal, 5 ang matatalino. Iba naman ang binibigyan diin sa ating ebanghelyo. Ano ba yung kahangalan? Yung kahalangan, walang baon na extra sakaling may mga emerhensya o pangyayaring hindi natin maasahan. Sa makatwid, ang mga hangal hindi handa, hindi nagbabantay, hindi nag-iisip. Ang matalino, ang marunong dito sa ebanghelyo ni San Mateo. Yung 5 dalaga, handa, nagbabantay, sa anumang araw, sa anumang oras, handa, listo, naka-alerto, nagtatanod, masinop, nag-iisip kung ano maaaring mangyari. Kaya meron silang dalang baon. At ang baon natin, espiritualidad. Ang baon natin, mga gawain ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Ang baon natin ay panalangin. Ang baon natin ay pagkakawang gawa. Ang baon natin ang banal na misa. Ang baon natin ay sakripisyo. Yan ang mga dala-dala natin. Kaya, yan ang magpapapasok sa atin sa karyan. Kung wala ka niyan, mapipinid ang pinto sa iyo. Ano ba ang baon mo? Ano ba nadala mo sa buong buhay mo? May dala ka ba? May bit-bit ka ba? Yan ang matalino. Yan ang marunong. Gusto ko pong bigyan diin ngayon sapagkat ginugunita natin ang Our Lady of Czestochowa. Ano yun? Birhen ng Czestochowa sa Poland. Ito pong larawan natin, binigay po ito sa atin mula sa monasteryo ng Hasnagora, galing pa sa Poland. Anong kahalagahan nito? Hindi ba ibinigay namin sa inyo, libre, larawan, ang Nazareno sa isang tabi at katabi nito sa kabilang panig ang Our Lady of Czestochowa. Pareho silang itim, itim na Nazareno, itim na mahal na Birheng Maria.
Ang sugat ni Jesus, bakit magkatabi? Ang sugat ni Jesus sa kamay at sa paa. Ang sugat ng mahal na birhen, yung mga babae dito, sa mukha. Kung meron tayong sugat, itinatago natin. Kung meron tayong imperfection sa mukha, yung mga kabataan, kung tigyawat na lamang, nako. Ano, iniisip nila para mawala ang tigyawat. Ito, kalinis-linisan, kaganda-gandahan. Sa Latin, tota pulcra est Maria. Ikaw ay totoong napakaganda. At sinugatan ng tao. Ang mahal na birhen. Yan ang sukdulan ng kasamaan. Sinugatan mo sa mukha. Anong klaseng nilalang ang gagawa niyan? Kaya itong larawan natin. Kung paano natin pinagninilayan ang bigat ng krus. Kaya iniugnay natin yan. Si Maria, hindi mo matatago yan eh. Mukha mo yan. Kung kaharap mo ang tao, mapapansin ka agad, meron kang, alam mo na, sa mukha, lalong-lalo na tayo, kagad mo nakikita yan. Sa mukha, sa pisngi ni Maria, magkaisa. Kaya kung gaano tayo kadiboto ngayon sa itim na Nazareno, nasugatan para sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng pabor, tinutulungan tayo ng mahal na Birheng Maria. Sa ating mga pinagdaraanan, sa ating mga suliranin, sa ating mga problema, sa ating mga bigat sa balikat, sa ating paghahati ng puso ngayon, matagal nang nahati ang puso ni Jesus. Matagal na at kahit ngayon nahati ang puso ni Maria. Broken-hearted ang Sacred Heart. Broken-hearted ang Immaculate Heart. Alam niyo ba yung broken-hearted? Kung paano ka pinaluha, kung paano ka pinaiyak ng kagagawan, ng kasamaan ng tao. Kaya nga tayo, makasalanan din tayo. Meron din tayong partisipasyon sa nangyari sa kanila. Pero tayo nagsisisi. At nagmamakaawa din tayo. Panginoon, Jesus Nazareno, itim na Madonna, kami po muli lumalapit, naninikluhod, nakikiusap, nagmamakaawa. Ito po kami, kalagayan namin. Wala na kaming pupuntahan kundi kayo. Sa tulong ni Maria, Our Lady of Czestochowa, ang itim na mahal na Birheng Maria, at ni San Jose, nawa po, sundin po natin ang landas, maging matalino tayo at marunong sa paningin ng Diyos, at ginagawa natin ito, may baon tayong maganda para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. Tugon po natin, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang tanda sa ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga kanilang bagay sa buhay.
Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa pagdilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigos sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga nangihinalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa pagdilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapili ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa pagdilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling magpapala, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kung hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinaparangalan ang mahal na Birheng Maria, ang itim na Madonna, ang mahal na Birhen ng Czestochowa. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, ang iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang Tayo na po misteryo ang lahat. ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Czestochowa, itim na Madonna, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Czestochowa, ang itim na Madonna, at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala ng mga pangakon sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan